Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Sa buhay, hindi na sapat ang pagmamahal para manatili ka sa isang relasyon. Kung paulit-ulit ka namang nasasaktan, hindi man madaling lumisan ay kailangan mong piliin na palayain ang sarili para muling maranasan ang kapayapaan. Dahil yun din ang iyong kakapitan. Para hindi ka tuluyang bumigay. Dear Papa Dudut, ako po si Perlita, 52 taong gulang, isang ina na lumaki at tumanda sa parehong barangay ng Camarines Norte kung saan din ako nagkapamilya. Hindi ako perpektong tao. Katunayan, maaga akong nag-asawa. Ang akala ko noon ay sapat na ang pagmamahal para mapanatili ang isang relasyon. Pero nagkamali ako. Marami po akong maling desisyon sa buhay ko. Pero kung may isang bagay akong ipinagmamalaki, yon ay noong naisilang at napalaki kong maayos ang anak kong si Rosario. Siya ang dahilan kung bakit kahit na anong hirap at sakit ang pinagdadaanan ko ay patuloy po akong lumalaban sa buhay. At gaya nga ng nasabi ko, hindi naging maganda ang relasyon namin ng asawa kong si Gregorio. Nung unang 5 buwan matapos kaming maikasal ay maayos pa naman ang pagtrato niya sa akin. Masaya at puno ng pagmamahal ang bawat araw namin noon. Pero lumipas lamang ang 1 taon ay unti-unting nagbago ang takbo ng lahat. Naging mainitin ang ulo ni Gregorio lalo na nang mawalan siya ng permanenteng trabaho. Natuto siyang uminom at palaging may dahilan para magalit. Kapag nalalasing, ako ang napagbubuntunan niya ng kanyang galit at pagkadismaya sa buhay niya. Kung ano-anong masasakit na salita ang ibinato sa akin. Mga salitang unti-unting tumatagos hanggang sa kaluluwa ko. Tiniis ko ang lahat ng yon. Tanging pag-intindi ang mga naging susi para tumagal pa rin ang pagsasama naming yon. Hanggang sa dumating ang araw na nagbuntis ako. Kahit papaano ay nagbago siya. Akala ko noon ay tuloy-tuloy na ang pagbabago niya. Pero nang manganak ako at nakitang babae ang isinilang ko ay bumalik siya sa dati. Maging ang dating pagtrato niya sa akin noon ay mas lumala pa. Pati ang anak namin halos ayaw niyang hawakan at alagaan. Minsan sinasabihan pa nga niyang istorbo o peste yung bata kapag lumalapit sa kanya. Habang lumalaki si Rosario, sobrang layo ng loob niya sa kanyang ama. Madalas kasing pinaparamdam ni Gregorio na hindi niya ito anak na ikinasasakit naman ng damdamin ko bilang isang ina na nakakarinig at nakasasaksi ng pagtrato niyang iyon sa bata. At kapag ipinagtanggol ko si Rosario, ay nagkakasakitan kami physically. Hindi naman daw kasi lalaki si Rosario kaya wala daw siyang pakialam dito. Ewan ko ba kung bakit ganoon na lamang ang pag-uugaling meron siya. Pero para sa akin, Papa Dudut, ay mula nang isinilang ko si Rosario para bang nagkakaroon ng kulay ang buhay ko. Sa kanya ko nakita ang rason kung bakit kailangan kong tiisin ang lahat ng hirap na kinakaharap ko ng mga panahong yon. Naalala ko pa noon na malakas ang ulan nang umuwi siyang lasing. Kasalukuyan kong pinapakain noon si Rosario at pagpasok pa lamang niya pabulyaw na inutusan akong ipaghain siya ng gabihan. Agad ko siyang sinunod sa takot na baka uminit na naman ang ulo niya. At saktan na naman ako. Iniwan ko sandali si Rosario sa may sala. Nang magawa ko ng ihain sa mesa, ang lahat ng kailangan niya ay bigla na lamang siyang sumigaw na ikinagulat ko. Napaso yata ng sabaw dahil sa kalasingan. Nagalit siya at hinampas ng malakas ang mesa, saka ako pinagmumura. Sinubukan ko na lamang umiwas at hindi na lamang siya sinagot para hindi na kami magkagulo pa. Pabalik na ako sa anak ko para pakainin ito nang bigla na lamang akong hampasin ni Gregorio sa likod. Kinuha ko agad si Rosario at pinapasok sa kwarto na noon ay 5 taong gulang pa lamang. Inawad ko si Gregorio at nagmakaawa pero paulit-ulit pa rin niya akong pinaghahampas. Halos mamilipit ako sa sakit dahil ang bakal ng sinturon ang mismong tumatama sa katawan at sa ulo ko. At habang binubugbog niya ako, ang tanging nasa isipan ko lang noon ay ang anak ko. Nakita ko nakasilip si Rosario sa gilid ng pintuan at yakap-yakap ang manika niya. Umiyak na tinawag ako.
Patuloy ako sa pagsigaw at pagmamakaawa. Patuloy lamang siya sa paghahambalos at pagsipa sa akin. Hanggang sa biglang bumukas ng malakas ang pintuan. Tigilan mo na si ate, paggalit na sigaw ng kapatid kong si Ernesto na may hawak ng 2x2. Hindi ko na siya napigilan pa noong sugurin niya si Gregorio at ihampas ang hawak na kahoy sa likod nito. Pare-pareho kaming nagulat, Papa Dudut. Napaiyak si Gregorio sa lakas ng pagkakahampas na yon. Pero mas lalo lang nagalit at nagwala ito. Sinakal nito ang kapatid ko at agad din namang nakawala si Ernesto. Wala akong magawa kundi ang umawat at magmakaawang tumigil na sila. Halos mabasag ang mga pinggan at kaldero sa sahig. Nang makita kong akmang sasaksakin ni Gregorio si Ernesto, dala ng pagkakabigla ay buong lakas ko siyang itinulak. Nakipag-agawan ako ng kutsilyo at walang takot na itinuto ko yon sa kanya ng maagaw ko. Sige, subukan mong lumapit. Magkakamatayan na lang tayo dito, sigaw ko. Ang nasa isipan ko lang noon ay hinding-hindi ako papayag na saktan niya ang kapatid ko. Sa huli ay si Gregorio na rin ang tumigil. Sabi nga niya ay magsama-sama daw kaming mga walang kwentang pabigat sa buhay niya. Kasunod noon ay narinig ko na lamang ang pagbagsak ng pintuan at mas malakas na hampas ng ulan sa labas. Nang makaalis siya ay saka ko lang napansin si Ernesto. Tahimik na nasa tabi ko pero may dugo sa labi. Pawis na pawis ito. Pero nakatitig lang sa nakasarang pintuan. Halata ang galit sa muka at sa mga kamaong kasalukuyang nakayukom habang nangingilid ang luha sa mga mata. Alam kong hindi ka na naman pumasok, sabi ko na lamang sa kanya. Pilit kong pinipigilan ang luha ko dahil sa pag-aalala sa ginawa niya kanina. Papa Dudut. Alam kong galing siya sa computer shop at hindi na naman pumunta ng paaralan. Lagi ko na lamang siyang pinagsasabihan patungkol sa hindi pag-attend sa mga klase niya tuwing hapon. Paulit-ulit akong pinapatawag sa school dahil sa katigasan ng ulo niya. Napalingon ako kay Rosario nang mapatakbo siya palapit sa akin sa kayumakap. Ramdam ko ang takot niya sa mga nasaksihan kanina. Agad ko siyang pinakalma at ipinaliwanagan para maintindihan niya. Kinarga ko siya bago ko hinarap si Ernesto. Bakit ba ganito ang buhay natin? Tanong ko sa kawalan at tuluyang napaiyak. Yung iyak na may halong galit, awa at pagod. Hindi ako sinagot ng kapatid ko bagkos ay niyakap lamang ako ng mahigpit. Wala siyang sinabi pero ramdam ko na nandyan lamang siya para sa akin. Habang humahagulhol ako ay yakap-yakap pa rin nila ako. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa buhay ko ng sandaling yon, Papa Dudut. Nang maghiwalay ang mga magulang namin noon, ako nang tumayong magulang ng 2 nakababata kong kapatid dahil na-depress noon ang nanay namin. Nagkasakit ng malala hanggang sa namatay. Simula noon ay nagkahiwalay na kaming magkakapatid at sa katunayan, Papa Dudut, may ibang pamilya ang tatay namin. Yun ang dahilan kung bakit hiniwalayan siya ng inay noon. 3 ang kapatid namin sa kabit ni tatay. Kaya kahit humingi kami ng sustento ay wala kaming maaasahan sa kanya. Yung isang kapatid namin na sumunod sa akin ay pinagpasyahang kupkupin at pag-aralin ng tita naming kapatid ni nanay. Habang ang bunso na si Roderick ay mas pinili kong sa poder ko tumira para kahit papaano ay magabayan ko lalo na at napakapasaway pa. Katunayan, kasalukuyan siyang nag-aaral sa high school pero napadalas ang pambobulakbol niya kasama ng barkada. Hindi ko na alam kung paano siya patitinoin noon pero kahit pala sagot. Kahit madalas sakit din sa ulo si Ernesto, hindi niya ako kayang nakikitang sinasaktan ng asawa ko. Kahit na minsan ay nagiging dahilan siya ng gulo sa bahay, hindi ko may pagkakaila na may bahagi ng puso ko na nagpapasalamat na nandyan siya na tanging tagapagtanggol namin ni Rosario na halos umabot pa nga na nakikipagsuntukan na siya. Lagi ko siyang sinasaway at sinasabihang wag nang makialam sa amin ang Kuya Gregorio niya dahil mag-asawa lamang namin yon. Pero bilang kapatid, siguro hindi niya ako magawang tiisin. Lumipas nga ang ilang araw na hindi umuwi sa bahay si Gregorio. Doon siya nakikitulog sa bahay ng barkada niya. Kapag sinusundo ko naman ay hindi ako pinapansin. Kaya umabot sa puntong napagod ako.
Hinayaan ko na lamang siyang gawin ang gusto niya hanggang sa umuwi siya sa amin na hindi nakakainom. Mukhang tapos na sa pagbubuhay binata ulit. May bitbit pa ngang mga pagkain. Naging malambing sa amin at nangakong magbabago na. Patawarin ko na daw. Aaminin ko, Papa Dudut, sa pagkakataong yon ay nagpakatanga ako. Pinatawad ko siya. Ayaw kong ma-broken family kami at maranasan yon ni Rosario. Lahat naman ng tao nagkakamali at kailangan ng pangalawang pagkakataon para magbago. Umasa ako na tototohanin niya yung mga sinabi niya na magiging maayos na ang trato niya sa amin ng anak niya. Akala ko ay mahihintay ko pa ang araw na magbabago siya. Pero mali pala kung iisipin pa yon, Papa Dudut, dahil ang totoo hindi lahat ng tao ay kayang baguhin ang pagmamahal. May mga tao talagang habang tumatagal ay mas lalo lang nagiging malupit katulad ni Gregorio. Hindi ko makakalimutan ang araw na tuluyan na akong nagpasya na tapusin na ang lahat sa amin ni Gregorio dahil sa matinding ginawa niya, Papa Dudut. Nung tanghaling galing ako sa palengke matapos magtinda. Pagpasok ko sa bahay ay napansin kong wala sa sala si Rosario. Kaya hinanap ko si Gregorio. Bago umalis kanina si Ernesto sa palengke at nagpaalam na may gagawing project sa bahay ng kaibigan niya. Sinabi niyang iniwan niya si Rosario sa asawa ko, Papa Dudut. Hindi ko alam kung bakit kakaiba ang kabang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Hindi ko rin kasi makita si Rosario sa kwarto nang mapagawi ako doon. Muli kong tinawag ang mister ko pero walang sumasagot. At dala ng instinct ko ay dumiretso akong kusina at nakita ko doon si Gregorio na abalang umiinom ng alak. Nasaan si Rosario? Tanong ko. Pero tiningnan lamang niya ako. Dinidisiplina ko. Ang laki-laki na pero tatangatang utusan. Binundol ako ng kaba sa mga sinabi niya. Anong ginagawa mo sa anak natin? Nasaan si Rosario? Hysterical ko na ang sigaw. Pinaliguan ko siya ng tanong sa sobrang kaba at galit na nararamdaman ko. Pero inis na itinulak niya ako. Tumama yung likod ko sa mga gilid ng lababo. Hanapin mo kung gusto mo. Galit na sabi niya. Pabalyang naupo pabalik saka tumungga ng alak hanggang sa marinig ko ang mahina at pigil na iyak mula sa labas ng bahay. Natarantang pinuntahan ko ang likuran ng bahay namin at doon ko nakita ang isang sako na nakatali sa sanga ng puno ng mangga. Gumagalaw-galaw yon habang naririnig ko ang mahinang pag-iyak ni Rosario. Hindi ko na alam kung paano ko mabilis na naakyat yung puno para lamang maibaba yung sako na hindi kami nahuhulog na dalawa. Pagbukas ko noon ay tumambad sa akin si Rosario na nakabaluktot sa loob habang may tape ang bibig. Umiiyak na nilabas ko siya sa sako at niyakap. Awang-awa akong tinanggal ang tali sa kamay niya, Papa Dudut. Habang ginagawa ko yon ay bigla namang nagtaas ng boses si Gregorio. Tingnan mo yan. Ganyan ka kasi puro lambing. Kaya yan lumalaking tatanga-tanga. Sigaw pa ni Gregorio mula sa kusina. Para akong mababaliw sa nangyaring yon, Papa Dudut. Lalo na nang makita ko ang mga latay sa likod at hita ni Rosario. Nanginginig ako sa nakita ko. Pero hindi ko alam kung ano ang uunahin ko. Ang galit ba o ang awa? Inis na tiningnan ko si Gregorio mula sa bukas na pintuan ng kusina. Disiplina. Disiplina ba ang tawag mo sa pagtali sa anak mo sa puno matapos mong isako na parang hayop? 5 taong gulang pa lang si Rosario. Disiplina ba ang ganito sa'yo? Ha? Halos mapasigaw ako sa sakit ng loob sa ginawa niya. Napalitan ng matinding tapang ang lahat ng takot na naipon sa loob ko dahil sa sakit na iyak ng iyak sa dibdib ko. Nagdesisyon ako na ilapit agad sa barangay ang ginawa ni Gregorio. Doon ko sinabi lahat ng nangyayari sa bahay. Mula sa pananakit, pagmumura at pambubugbog hanggang sa ginawang pagtatali niya sa anak namin. Pinayuhan ako ng kapitan na huwag na munang bumalik sa bahay. Baka daw may gawin pang iba sa aming mag-inang asawa ko, lalo pat nasabi ko rin na iniwan namin ito na umiinom bago kami nagtungo sa barangay hall. Dinala nila kami sa DSWD office sa bayan para makakuha ng tulong sa social worker. Doon ko lang nalaman na may batas pala na tinatawag na RA 9262
o yung Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Pinaliwanag sa akin ng social worker na pwede kong kasuhan si Gregorio at humingi ng protection order para hindi siya makalapit sa amin. Nagpasama din ako ng 2 tanod para puntahan ang kapatid ko sa bahay ng kaklase nito para maabisuhan sa nangyari. Hindi siya sumama sa akin pero nangako naman na hindi muna babalik sa bahay hanggat wala akong sinasabi. Sabi naman ng nanay ng kaibigan niya, pwede naman daw na doon muna si Ernesto sa kanila kahit 4 na araw. Agad naman akong nagpasalamat sa kabutihan nila, Papa Dudut. Sa tulong ng DSWD, pinatawag si Gregorio. Nagkaroon kami ng harapang pag-uusap sa barangay. Pero kahit galit na galit ako, kahit gusto kong ipakulong si Gregorio ay naisipan kong piliin na lamang ang katahimikan. Kinausap ko siya ng masinsinan. Hindi ko na nga alam kung paano ako nagkalakas ng loob. Natitigan siya ng walang takot. Malinaw kong sinabi sa kanya na tapos na kami, Papa Dudut. Na ayaw ko na siyang makita ulit at huwag na siyang lumapit sa amin ni Rosario. Na kung gusto niyang manatiling malaya, umalis na lamang siya sa bahay at sa lugar kung nasaan kami. Huwag na niyang guluhin pa ang buhay namin ng anak niya. Wala siyang imik at parang inis pa nga na tiningnan lamang ako bago napilitang tumango-tango. Pinayuhan siya ng kapitan ng barangay na pumirma ng kasulatan na hindi na siya lalapit sa amin. Hindi na mananakit at kusang aalis sa bahay at sa lugar. Pumayag siya, Papa Dudut, siguro dahil ayaw din niyang humantong sa demanda at tuluyang makulong. Pag-uwi naming 3 nila Rosario at Ernesto, sa unang pagkakataon ay nakahinga ako ng maluwag. Simula noon ay tinuruan ko ang sarili kong bumangon. Si Rosario ay tinuruan ko ring maniwala ulit na ligtas siya, na may ina siyang hindi papayag na may mananakit sa kanya. Mahirap, Papa Dudut. Napakahirap maging nanay at tatay sa anak mo habang pinapasan mo rin ang bigat ng nakaraan. Pero sa tuwing tinitignan ko si Rosario, alam kong tama ang desisyon kong yon. Mas pipiliin ko ang katahimikan at kaligtasan namin kesa manatili sa impyernong tinatawag kong tahanan noon. Lumaking simple at masunurin si Rosario. Maagang natuto sa gawaing bahay. Pinalaki kong marunong gumalang sa mga nakakatanda. Habang si Ernesto naman ang naging katuwang ko sa paghahanap buhay. Matapos niyang makatapos ng high school, ayaw na rin kasi niyang magpatuloy ng pag-aaral kahit na anong pilit ko, natuto siyang kumita bilang construction worker sa tuwing may proyekto sa bayan. Nagbabarker siya sa terminal ng jeep tuwing linggo para may maipambili kami ng bigas. Madalas mainit ang ulo niya at may pagkamasungit pero pinipilit ko na lamang na intindihin. Siguro dala lamang ng pagod at hirap ng buhay namin noon. Habang lumalaki si Rosario ay napansin kong madalas na silang hindi nagkakasundo ni Ernesto. Akala ko nung una simpleng tampuhan lamang pero dumating sa punto na palagi na lamang irita si Rosario kapag nasa bahay ang tito niya. Kaya nang magkasabay kami sa hapunan ni Rosario, ay hindi ko na napigilang kausapin siya at tanungin kung ano ang problema nilang dalawa. Napahinto siya sa pagkain at dahan-dahang tumingin sa akin. Kasi naman si tito, parang siya na lang lagi ang nasusunod dito sa bahay. Lahat na lang pinapakialaman. Medyo nagulat ako sa tono niya. Sabi ko na lamang ay mas matanda pa rin ang tito niya, kaya dapat naintindihin na lamang niya at baka paraan lamang nito yon para magdisiplina. Disiplina ba yung pinapahiya ko sa harap ng mga kaibigan ko, ma? Sabat niya ng may halong inis. Kahapon nga lang tinawag niya akong walang modo kasi hindi daw ako nagmano agad eh. May hawak akong pagkain. Lagi na lang ganun, ma. Parang wala akong karapatang magkamali. Tapos kapag may mga kaibigan akong lalaki, pinapagalitan ako sa harapan ng lahat. Minsan pa nga hinahabol niya yung kaklase kong si Paulo. Kasi binilhan lang ako ng juice sa kantin, iniisip na manliligaw ko na. Nakakasakalma. Tahimik lamang ako habang pinakikinggan siya sa mga hinanakit na mukhang matagal na niyang kinikimkim. Pero ang pinaka nagpayanig sa loob ko nang sabihin niyang nakita niya daw si Ernesto na nandurukot sa bayan noong minsang napadpad sila sa lugar para bumili ng mga gagamitin sa proyekto nila sa paaralan. Para po akong binuhusan ng malamig na tubig sa mga narinig ko.
Hindi ko alam kung maniniwala ako o hindi. Ang hirap tanggapin kasi si Ernesto yung kapatid kong itinuring kong kakampi sa hirap. Anak, baka naman nagkamali ka lang nang nakita mo. Mahina kong sabi. Ma, ilang beses ko na siyang nakitang may pera kahit na walang trabaho. Sa tingin ninyo, saan galing yon? Doon ako hindi nakapagsalita. Papa Dudut. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang. May mga bagay pala akong hindi alam tungkol kay Ernesto. Pagkatapos ng gabing yon, ay ilang araw kaming hindi nagkibuan ni Rosario. Ramdam kong nasaktan siya dahil pinilit kong ipagtanggol si Ernesto, kahit na hindi ko rin sigurado kung kaya ko pang ipagtanggol sa mga susunod. Hanggang sa dumating ang panahon na nag-college na si Rosario, ipinasya niyang mag-boarding house na lang. Gusto ko mang hindi payagan pero alam kong kailangan niya ng espasyo. Baka nga mas mabuti rin yon para hindi na lumalapang sigalot nilang dalawa. At alam ko rin na malayo talaga sa bahay ang university na pinapasukan niya. Naging mabilis ang paglipas ng mga taon. Matapos mag-graduate ay unti-unting natupad ni Rosario ang mga pangarap niya. Nagkaroon siya ng trabaho at natutong mamuhay na mag-isa. Nagpadala siya ng pera sa akin na panggastos ko sa araw-araw. Naging madalang kaming magkita, madalas siyang mag-text para mangumusta o magkwento. Sa bawat mensaheng yon ay napapawi ang pagod ko habang umaangat ang anak ko. Si Ernesto naman ay lalong pinasasakit ang ulo ko. Nawalan siya ng regular na trabaho at mas pinili ang bisyo at makipagbasag ulo. Madalas umuwi ng lasing kasama ang barkada na napapasama palagi sa gulo. Kaya laging laman ng barangay. Ilang beses ko na rin siyang sinundo sa presinto. Kilala na nga siya ng mga tanod at pulis. Hindi ko na alam kung kailan siya magbabago. Hanggang sa dumating ang araw na may ipinakilala sa akin si Rosario na manliligaw niya. Si Ricardo, napakagalang at halatang mabait na binata. Tahimik lang pero mararamdaman agad ang sinseridad. Napansin ko kung gaano kasaya si Rosario sa tuwing kasama si Ricardo na dumadalaw sa bahay. Bilang ina, yun lang naman ang gusto ko. Na masaya ang anak ko at ligtas sa piling ng taong nagmamahal sa kanya. Madalas ding magabot ng tulong sa bahay si Ricardo. Minsan ay siya na mismo ang nag-aayos ng sirang gripo o tumutulong magbitbit ng mga mabibigat na gamit. Hindi ko rin mapigil ang humanga ng malaman na nagtatrabaho siya sa talyer. Hindi marangyang trabaho pero marangal. At habang lumilipas sa mga buwan ay parang anak ko na rin si Ricardo. Lalo na noong maging magkasintahan na sila ni Rosario. Sa bawat pagdalaw niya at dala niya hindi lang pasalubong kundi respeto at paggalang. Dumating ang araw na kinausap ako ng masinsina ni Ricardo. Magalang na hiningi niya ang permiso ko na pakasalan daw niya ang anak ko. Hindi ko na hinadlangan pa yon, Papa Dudut. Alam kong karapat dapat siya sa pagmamahal ni Rosario at kahit kasal na sila, madalas silang bumisita sa bahay dahil mas pinili nilang magpatayo malapit lang sa bahay ko. Yun din kasi ang kagustuhan ni Rosario na syempre ay ganun din naman sa akin, Papa Dudut. Akala ko ay magiging okay na ang lahat pero hindi ko akalain na mas lalala pa ang alitan ng anak ko at ng kapatid ko. Malinaw pa rin sa akin ang gabing nasaksihan ko kung paanong unti-unting tuluyang nagkahiwalay ang loob ng dalawa. Tahimik akong kumakain nang dumating si Rosario sa bahay. Napansin kong mabigat ang loob niya. Pero magalang pa din niya akong tinanong kung nasaan ang tiyuhin niya dahil kakausapin daw niya. Napansin kong pinipilit niyang maging mahinahon. Pero dahil lasing si Ernesto, lumala na agad ang sitwasyon. Nang magtaas ng boses si Ernesto ay napatingin ako sa kanila. Si Rosario halatang pinipigilan ng sarili habang si Ernesto naman ay tuloy-tuloy lang sa pagbubunganga. Sa pagkakaintindi ko ay hindi pinautang ni Ricardo si Ernesto na ikinasama ng loob nito. Tinawag niyang madamot si Ricardo at mapagmataas si Rosario. Habang si Rosario naman ay sinagot din niya ng pabalang ito. Pinilit kong mamagitan sa kanila para pumagitna sa apoy ng sandaling yon, Papa Dudut. Sa huli nagpaalam sa akin si Rosario na aalis na, pero kitang-kita ko ang inis sa mukha niya. Si Ernesto naman salita pa rin ng salita.
Simula noon, hindi na sila nagpansinan pa. Akala ko nga yun na ang huling away nila pero nagkamali ako. Isang hapon, paggabi na yon, nang kumatok si Rosario sa pintuan. Pagbukas ko ay nakita ko siyang galit na galit. Dire-diretso siyang pumasok. Tinanong kung ano ang nangyayari pero hindi niya ako sinagot. Galit na pinagbabato niya ako agad ng malulutong at masasakit na salita kay Ernesto. Narinig kong nadatnan nilang mag-asawa na binuksan ni Ernesto ang garahe nila kasama ang iba pang mga lalaki. Kinuha daw ng mga yon ang mga gamit ng asawa niyang si Ricardo at pati ang welding machine na gamit nito sa trabaho. Lahat yon ay ibinenta daw ni Ernesto, Papa Dudut. Para akong binagsakan ng langit at lupa pagkarinig ng lahat ng yon. Parang may kung anong sumabog sa dibdib ko habang nakikinig. Hindi ako makapaniwala na nagawa yun ni Ernesto sa pamangkin niya. Ilang minuto din ang tinagal ng sagutan nila. Maraming bagay na isinumbat ni Rosario at ganon din si Ernesto. Maging ang mga nakaraan ay nabanggit din niya, kaya doon ako pumagitna at inawat sila bago pa lumalim ang alitan nila. Napansin ko kasing hindi na maganda ang mga nasasabi nila sa isa't isa. Baka magkasakitan pa nga kaya pinakiusapan ko si Rosario na kumalma at lumabas na muna. Inihatid ko siya sa harapan ng bahay nila. Ako na rin ang humingi ng pasensya para sa nagawa ko sa kanila ni Ernesto. Napagsabihan ko din siya na sobra na siya sa mga nasabi kanina. Hindi ko alam na yun na pala ang ikakagalit niya. Marami siyang sinabi tungkol sa ibang mga pinagagawang masama sa kanila ni Ernesto. Bago niya ako masigawan, na kinakampihan ko na lang daw palagi ang kapatid ko kahit perwisyo na. Pilit niya akong pinauwi, baka kailangan daw ako ng kapatid kong alagain ko. Habang nagsasalita si Rosario ay napayuko na lamang ako, Papa Dudut. Pilit na nilulunok ang sakit at hiya. Naiiyak ako hindi lang sa galit kundi sa labis na pagkadismaya. Pinagsama-sama sa dibdib ko ang inis, awa at guilt. Awa para sa kanilang mag-asawang naagrabyado. Inis at galit kay Ernesto na hindi man lamang marunong lumugar. Guilt dahil alam kong kahit papaano ako rin ang ugat ng koneksyon nilang dalawa. Ako ang nagpilit noon na ayusin nila ang relasyon nilang magtiyo. Pero heto, mas masahol pa ang naging kapalit. Para akong napahiya sa ginawa ng kapatid ko. Gusto kong magalit ng todo kay Ernesto, pero sa kabila ng lahat, may bahagi pa rin ang puso ko na naaawa sa kanya. Iniisip ko kung saan ako nagkulang bilang kapatid, bilang ina at bilang tagapamagitan sa dalawang taong pareho kong mahal. At sa bawat pagdaan ng araw, lalo kong nararamdaman na unti-unti nang nabubuwag ang pagkakaisa ng pamilyang matagal kong inalagaan. Isang tanghali, pauwi na sana ako mula sa palengke nang marinig ko sa kalsada ang sigawan ng mga tao. Paglingon ko, nakita ko si Ernesto, lasing na naman. Nakipagsagutan sa tatlong lalaki sa tapat ng tindahan. Ilang saglit lang ay nauwi po yon sa gulo. Napatakbo ako para lumapit sa lugar at naging mabilis ang lahat ng pangyayari. Nagkalat ang dugo sa kalsada. Bago ko pa malapitan si Ernesto, ay nahawakan na siya ng mga pulis na nagroronda. Napasigaw ako habang hinahatak nila ang kapatid ko. Huwag niyo siyang saktan, parang awa niyo na. Pero hindi nila ako pinakinggan. Halos masubsob ang mukha ng kapatid ko sa semento. Matapos nilang mapusasan, dinala nila ito sa presinto, duguan ang labi at walang wisyo. Naisip ko pa nga noon na pabayaan na lamang siya doon para magtino. Pero hindi ko naman siya magawang abandonahin. Lumipas nga ang ilang linggo, nakita ko naman ang pagbabago ni Ernesto matapos kong mailabas sa presinto. Maging sa bahay ay kumilos na din siya habang nagpapagaling ng mga sugat niya. Yun nga lang ay hindi talaga siya mapakali hanggat hindi nakakainom. Pero natutupad naman niya ang pangakong isang bote lang na pulang kabayo sa isang araw. Isang umaga galing ako sa palengke nang marinig ko ang mga kapitbahay kong nagkwekwentuhan sa kanto. Hindi ko naman sana sila papansinin pero bigla kong narinig ang pangalan ng anak ko. Ang sabi nila
ay nakita raw nilang palaging sumasakay ng tricycle si Rosario at ang asawa nitong si Ricardo. May nakapagsabi daw na pumupunta ang mga ito sa ospital para magpagamot. Napahinto ako sa paglalakad. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong kaba at lungkot ang bumalot sa dibdib ko. At na-guilty din ako dahil sa sobrang pag-aasikaso ko sa mga papeles ng kapatid kong si Ernesto para mailabas siya sa presinto, ay hindi ko namamalayan na napapabayaan ko na kumustahin ang anak ko. Ang akala ko kasi ayos na sila ni Ricardo kaya hindi ko na rin masyadong iniisip. Pero ng mga sandaling yon ay dumiretso agad ako sa bahay nila kahit alam kong may tampuhan pa kami. Ina pa rin ako, Papa Dudut, at mas nangibabaw sa puso ko ang pag-aalala kesa sa pride. Pagbukas ni Rosario ng pintuan nang makita niya ako, wala akong narinig na salita mula sa kanya kundi ang yumakap agad siya sa akin at umiyak. Ramdam ko ang bigat ng dinadala niya ng sandaling yon, Papa Dudut. Pinapasok niya ako. Doon ko nakita ang kalagayan ni Ricardo na halos hindi ko na makilala sa sobrang kapayatan. Namumutla. May mga sugat sa katawan at bukol sa leeg at likod ng tenga. May hose din na nakakabit sa ilong nito. Sabi ni Rosario, nagsimula lang daw na nilagnat ito ng mataas. Ilang hospital na raw ang pinuntahan nila para patingnan ito pero wala pa ring makatukoy sa sakit na dumapo dito, nor lahat ng test results sa hospital. Lahat naman daw ng bilin sa kanya ng doktor para sa paggaling ni Ricardo ay ginawa na niya. Pero parang lalong lumalala ang sitwasyon nito. Sabi din niya nahihirapan na raw lumunok ng kahit na anong pagkain o inumin si Ricardo. Kaya ang ipinayo sa kanya ng doktor ay lagyan na ng hose ang ilong na diretso sa bituka para kahit papaano raw ay malagyan ng fluid ang tiyan nito at hindi masugat sa loob. Napaupo ako noon sa gilid ng kama. Hindi ko na napigilang tumulo na rin ang mga luha ko, Papa Dudut. Ang sakit makita na ganun na ang kalagayan niya. Lalo na't alam kong mabait at masipag na tao si Ricardo. Kaya bakit nangyayari sa kanya ang mga ito? Mula noon ay halos araw-araw na akong pumupunta kina Rosario. Nagluluto ako, nag-aayos at minsan kahit ako na rin ang naglalaba para sa kanila dahil alam ko namang hindi na halos maganda ugaga ang anak ko sa pagtatrabaho at pag-aalaga sa asawa niya. Gusto kong iparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa, lalo na noong panahong yon. Pero habang tumatagal ay napapansin kong parang napanghihinaan na siya ng loob. May mga sandaling tahimik lamang siyang nakaupo sa tabi ni Ricardo. Hawak-hawak ang kamay nito. Wala po siyang sinasabi pero bilang ina ay ramdam na ramdam kong pilit niyang nilalabanan ang takot sa pwedeng mangyari. Hindi ko alam kung anong klaseng sakit ang dumapo kay Ricardo, pero isa lang ang panalangin ko noon na sana'y gumaling na ito. Binibisita ko sila palagi sa bahay nila pero may isang araw na hindi dahil biglang nagkasakit si Ernesto. Kaya inalagaan ko din ito habang abala din ako sa palengke tuwing umaga. Nang dalawin ko si Rosario, nalaman kong bumisita ang nanay at mga kapatid ni Ricardo sa kanila. Pinalbularyo daw ng mga ito si Ricardo at ang sabi daw ng albularyo, mga ilang araw lang daw ay gagaling na ang asawa niya. Lumipas pa ang mga araw, unti-unti ngang bumalik ang sigla ni Ricardo hanggang sa tuluyang gumaling. Pero kasabay ng ginhawang yon, nalaman kong itinakbo si Ernesto sa ospital ng kaibigan niya. Bigla na lang daw lumupasa ito habang nagtatrabaho sa bubong ng bahay nila. Nang puntahan ko si Ernesto, halos hindi ko na rin siya makilala. Biglang pumayat ito sa loob lamang ng kalahating araw. Nanginginig at puno ng pasat sugat. Sabi ng mga doktor ay mahina na raw ang atay niya. Mataas ang blood sugar kaya maraming tumubong malalaking sugat na sobrang baho at may komplikasyon pa siya sa dugo. Dahil din sa pagkakahulog ay nagkaroon ng blood clot sa likod ng kanyang ulo. Hindi ko na napigilang umiyak at niyakap ko siya. Nanalangin na magkaroon ng himala na gumising pa siya. Pero ilang araw lang, Papa Dudut, ay pumanaw na si Ernesto. Ilang buwan matapos ang libing, ibinenta ko ang bahay at lupa ko dahil sa alok na din ng anak ko na sa kanila na lang tumira. Pumayag na ako dahil malulungkot lamang ako kapag nanatili pa ako sa bahay ng mag-isa.
Papa Dudut, maaring pamilyar ang kwentong ito sa inyo, sapagkat sabay po kaming nagpadala ng kwento ng aking anak. Ito naman po ay sa aking perspektibo. Hanggang dito na lamang po ang maibabahagi kong kwento ng buhay ko bilang isang ina, isang asawa at isang kapatid. Maraming salamat po and God bless sa inyo at sa inyong mga listeners. Lubos na gumagalang, Perlita